Morning guys. And so pasensya na kagigising ko lang. May work pa rin kasi ako guys kagabi. Ayan. Tapos ngayon, bali kagabi sa atin dito sa Canada. Bali yun nga guys, nilibing na rin si mama. So, hindi na namin siya pinatagal guys kasi wala na rin namang hinihintay sa Pilipinas kasi halos lahat naman especially ako hindi naman na kasi tayo guys umuwi, diba? Kaya hindi na rin hindi na rin namin pinatagal kasi even yung mga pinsan ko, mga tita ko nga, diba guys, sabi ko sa inyo magsipag-uwian na rin naman. Pero yung iba, bumalik na rin naman. Kanya-kanyang lugar. Mas importante rin din sa amin na nakasama namin si mama. Yun naman yung importante. Nakasama namin siya malakas pa. Nakakalungkot, syempre. Kasi wala na si mama. Kagabi nga pinapanood ko yung live nila. Kasi nag-live yung asawa ng brother ko pamula nung dinali sa bahay. Ayan, pakita ko na lang din guys yung video para makita nyo lang. Saglit lang naman to. Alis sa bahay, ito sa simbahan at saka sa cemetery. Ayan. Ayun nga guys, no, bali kahapon or kagabi sa atin nanood nga ako ng live stream nila. Ayan. So habang nag-work ako guys, pinapanood ko siya. Siyempre nandun pa rin yung nalulungkot ako, naiiyak pa rin ako habang nagtatrabaho. Magpapaalam sana ako kagabi, kaso yung team lead namin naunahan ako kasi masama yung pakiramdam niya, umuwi din agad. So dalawa na lang kami natira. Ayoko naman huminto sa pagtatrabaho kasi syempre nakakahiya din naman Kaya ang ginawa ko, nanood na lang ako ng live stream habang nag-work. Kami kasi guys, baka magulat kayo na bakit may hawak akong cellphone habang nagtatrabaho. Nagpaalam naman kami before pa, nung bago kami mag night shift. Kasi nga if ever na may ikaroon ng emergency ganyan, pwede namin siyang hawakan. At pumayag naman yung manager namin doon. Basta as long as na nag-work kami, as long as na nagtatrabaho kami sa floor, walang problema, sabi niya. And ayun, kaya ginawa ko, inopen ko lang naman yung cellphone ko, nakarun na siya habang nag-work ako. Nakikinig lang ako sa Bluetooth headset ko. Yun nangyayari. Although hindi ko siya nakikita, at least naririnig ko lang. Yun yung nangyayari sa akin kagabi. And ayun, nakakalungkot syempre. Tapos samahan pa ang ganda nung kanta sa simbahan, ang galing nung singer. So mas lalo kang, alam mo yun, madadala at malulungkot. Pero inisip na lang namin, or inisip ko na lang na at least si mama masaya na. Wala na yung pain na nararamdaman niya. Kasi yung last night talaga, or last day talaga niya na guys, na nabuhay pa, doon niya naramdaman yung pain. Kasi doon niya naramdaman yung pain. Halos pinainom na siya ng morphine, pero sobrang ramdam niya pa rin yung sakit. Kasi naalala ko guys, bago siya mamatay nung gabi nun, halos hindi na siya mapakali. Ikot na raw siya ng ikot sa kama. Tapos init na yung pakiramdam niya siguro. Kasi sabi ng brother ko, kasi siya yung kasama pinakagabi nun bago mamatay kinabukasan, si mama raw hindi mapakali sa higaan talaga, paikot-ikot. Sobrang mainitan na. Tinanggal niya na guys yung short niya kasi naka-pampers na lang si mama that time. Kasi nga anong nangyayari kay mama guys, kwento ko na lang din. Bago siya dalhin sa ospital kasi
yung pinaka-last na na buhay pa siya. Dinala kasi guys siya sa sa ospital. Bali nakadalawang gabi pa siya doon sa ospital. Kasi ang nangyari guys, nung time na sa bahay pa lang siya, humupupo na siya ng dugo. So siguro nagkakaroon ng problema yung mga organs niya. Siguro halos komplikado na talaga yung sa katawan niya, kaya every time nakakain siya, asing alam niyo guys, yung susubo lang siguro mga 3 o 5 spoon lang ng lugaw, idudumi niya agad. Tapos yung dumi niya kasama ng dugo. So nag-alala kami lahat, dinala namin siya agad sa ospital. Kaya umabot pa siya ng 2 gabi doon. Ayun, pali nakakausap pa rin naman namin siya. Pero yung sagot niya, na lang, yung oo, hindi na lang, parang gano'n. Tapos, tatango-tango na lang siya na gano'n, yung kilay niya. Ayan, tapos, halos ayaw niya na talaga magsalita. Ayaw niya na magsalita. Doon na namin naramdaman na talagang eto na yon. Tapos yun nga, pangalawang gabi, yun na yun, doon na umepek yung talagang sakit sa tiyan niya talaga. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na halos hindi siya mapakali, paikot-ikot na siya sa kama. Madaling araw daw nangyari yun eh. Wala nang effect yung morphine talaga guys. Talagang ramdam niya na yung sakit. At yung init ng katawan. Sabi ko kasi tinanggal niya yung short. Kasi ganun na siguro yung nararamdaman, sobrang init na ng pakiramdam niya. Kaya tinanggal niya na yung short. Tapos yun, umabot pa siya ng ilang oras pa kasi namatay si mama guys parang 7:15 ng maga. Pero bago siya guys mawala, naka-video call na kami ng kakapatid. Kasi nga kami nung sister ko yung panganay namin, nasa Manila na siya kasi nga pabalik na siya ng Germany talaga. Kumbaga kinabukasan flight niya na papuntang Germany. Kaya naka-video call na lang kami dalawa ni ate. Tapos yun na, pinapakita na sa amin ng mga kapatid namin si mama that time na yun na, yung kapos na siya sa hininga, naka-oxygen na siya guys. Ang naalala ko na lang talagang gumagano na lang siya. Tapos kinakausap namin siya ni ate, sabi namin na ayun nga, pahinga na siya kasi naawa na rin kami guys kasi syempre yung sakit niya, sabi nga ng doktor, iba raw talaga yung pagdating sa tiyan. Mararamdaman niya daw talaga yun. Kasi konting pihit lang ni mama guys, talagang talagang umaaray na siya, talagang ngumingiwi na talaga siya. So naawa na rin kami, kaya sabi namin habang nandun siya sa kahiga na naka-oxygen, talagang alam niyo yun guys, lumalaban pa rin siya, talagang okay pa siya na kinakapos na siya ng hininga. Pero sabi nga namin ni ate, okay na kami ma, pahinga ka na, wag mo na kaming intindihin, okay naman na kami magkakapatid, para at least mawala na rin yung sakit na nararamdaman niya. So yun guys, sobrang iyak na kami noon, sobra. Kasi alam na namin na yun na yung last, talagang hanggang doon na lang siguro talaga siya. Kaya nakakalungkot lang din, pero gano'n talaga gano'n talaga. At least, sabi ko nga, maswerte pa rin ako kasi nakasama ko siya ng malakas pa. Hindi yung katulad ng iba na mababalitaan mo na lang na wala na. So yun yung mas masakit. Kasi kahit papado kami guys, mga kapatid ko, pinsan ko, tita ko, napasaya namin siya. Talagang walang nagbanggit sa kanya kung ano yung sakit niya. Basta sabi lang namin, meron lang siyang problema sa tiyan. Kasi ayaw na namin guys talagang ipaalam sa kanya kasi alam namin mas malulungkot siya. Kaya tinanim na lang namin sa isip niya na yung magagandang alaala, talagang masaya kami, nag-resort kami, kasama namin siya, bonding ng buong pamilya sa bahay, sabay-sabay kami kakain. Kasi talagang pinaramdam namin sa kanya guys na talagang sobrang mahal namin siya. Sobrang mahal namin siya. Kasi ganoon naman kami lahat guys. Although pinsan ko, lahat pinsan ko, mga tita ko, talagang close kami lahat. Kaya pag may mga ganyang nangyayari,
yung support ng bawat isa nandyan palagi. So, ayun, kaya nga, okay na rin kami, masaya na rin na para at least hindi na rin, or mawala na rin yung sakit kay mama. Kaya, kahit pa paano, tanggap naman na namin. Pero ganun talaga, kailangan lahat tayo, kailangan mag-move on. Lahat kasi naman, guys, syempre, lahat naman yan darating sa buhay natin eh. Talagang may mawawala at mawawala talaga. Yan. Kaya, thankful pa rin kami at nakasama namin si mama ng malakas pa. Ayan. So, yun pala, guys, no, kagabi, habang nagtatrabaho din ako, medyo nakakatuwa lang din kasi nung time na in-upload ko to, hindi ko na-expect na maraming magko-comment sa amin na sobrang nakakataba din ng puso. Merong iba din nag-share din experience nila, yung mga parang nangyari din sa magulang nila. Ayan, so maraming salamat, pero samahan ako ng asawa kasi medyo masama na rin kasi pakiramdam ko. Ayan. So, ayan, gusto lang din namin magpasalamat sa lahat ng message nyo ng pakikiramay. Grabe, nasa 400 messages na yung nandun sa YouTube, pero wala pa kaming reply doon kaya hindi na rin namin ma-replyan isa-isa kasi wala pa yung sa Facebook dyan. So, sobrang daming prayers. Ayan, si Zion. Ay. Sama din daw siya. So, salamat sa lahat ng messages nyo ng pakikiramay, yung support and comfort, tapos yung pag-share nyo ng mga experiences. Sabi nga doon, actually, ang dami nag-share na swerte pa nga, di ba, si Alwin na nakauwi talaga habang malakas pa. Kasi ang dami ring naka-experience yun based sa mga comments na yan, sa mga taong o Pinoy na nasa abroad, diba? Usually din talaga hindi agad-agad makakauwi pag may nawala na mahal sa buhay natin. So, maganda yan nga si Alwin nakauwi habang malakas pa, nakita si Zion. Sabi nga nung ate niya na isang factor din na nagpalakas o nagpadagdag pa ng araw kay mama ay yung makita si Zion. Kasi sobrang gusto niya talaga yun laruin, paliguan, pakainin, bago pa kami umalis ng Canada. Pero yun nga, nung pag-uwi niyo medyo mahina na siya. Pero andun pa rin yung kagustuhan. Nasasabik pa rin siya at natutuwa din na kasama niya si Zion. Kasi lagi video call lang, di ba, nung wala siya. Pero yun. Every time naka-video call namin yun, guys, kasama ko si Zion, talagang wala siyang ibang ginawang or wala siyang ibang sasabihin kundi Zion. Kahit hindi siya naintindihan ni Zion, hindi siya papansinin kasi maglalaro lang si Zion, pero yan, tuloy-tuloy pa rin siya ng tawa kasi nga miss na miss niya na si Zion. So, yun lang din talaga yung hirap kapag nasa ibang bansa ka. Pero at least kasi Alwin nakauwi na rin naman. Mabilisan yun, 1 week nakapag-book na sila at nakauwi. Although, syempre, hindi naman natin na-extend. Kasi all 20 days na rin naman yun. Syempre, may mga leave lang na allowed. So, kung pwede nga lang din hanggang Christmas, nandun na siya, diba? Pero, yan, hindi na rin na-reach yung number of leave. Pero, we are just already thankful na sa work niya, grabe, ang bilis ng approval. Walang problema, no? Sila pa nga yung magsasabi na, take some rest, take a leave. Ito si Alwin pa ang ayaw mag-avail ng bereavement leave, guys. Kasi iniisip niya yung mga kasamahan niya. Pag umabsent daw siya, walang kasama yung ganito, baka mahirapan sa work. Sabi ko, Alwin, minsan lang yung bereavement leave, binibigay yan para sa'yo sa pagluluksa mo, makapahinga ka, para makita mo rin yung mama mo, diba? Kasi nga, may living, so kailangan nasa live o makita mo man lang siyang nililipin, diba? Sabi ko nga rin kanina, magpapaalam sana ako yung time na libingan ni mama. Kaso yung team lead ko naman, umuwi kasi masama pakiramdam. Yan ang sinabi ko rin kay Alwin. Ikaw masama pakiramdam, pero iniisip mo yung mga ka-work mo. Problema din kasi maglo-load kasi, guys. Yan. Ako lang yung kaya din naman nung kaso baguhan pa kasi yung Pero yun nga, sinasabay-sabay na lang ni Alvin. Pero sabi, ayan, nagkakasakit na siya. Pero at least ngayon, magkakaroon kami ng pahinga o bakasyon.
sabi ko nga kay Alvin, itutuloy pa ba natin yung Vancouver? Pero yun, sabi niya tuloy na lang din para makapahinga siya. Ano rin guys, kaya paano yung isip ko. Unti-unti na rin naman na-accept, napag-pray na rin namin si Mama kasi yun talaga yung mangyayari. So nasa naman na rin siya, better place and free in pain. Yeah. So yun. Happy na rin naman kami, kasama niyan si Papa. Mga ganun talaga guys kailangan lang naman tanggapin talaga wala naman na tayo magagawa, nandiyan na yan. Kumbaga, at least yung mga naiwang alaala namin kay Mama, masasaya. Ayun. Kaya yun guys, again, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Yan, kahit guys, hindi namin kayo kakilala. Maraming grabe, salamat nagpapaabot po. pa yung iba ng tulong. Yeah, yung nagpapadala. Hindi namin in-expect talaga guys. Yung yung love, comfort, yung prayers talaga na ang dami. Sabi pa nga ni Alvin, itong una kasing day ng lamay ng mama niya, parang walang pumupunta, wala yatang nakakaalam, baka walang mag-pray para kay Mama. Pero yun, grabe, overwhelming yung prayers niyo guys. Kahit nasa comment lang yun, alam namin nag-pray din kayo para sa mama ni Alvin, which is very talaga heartwarming kasi alam namin na nakakatulong din yun para maging at peace si Mama. Tsaka nakakatuwa din, marami rin nakipaglibing kahapon guys. Hindi rin namin na-expect. Kasi yung mama niya ay teacher. So maraming estudyante na kahit yan, mga tumanda na, syempre, retired na kasi si Mama. So, ang dami nakapaglibing na kahit bata pa sila nung naturuan, di ba? Ngayon matatanda na. Naalala pa rin nila. Maraming salamat po sa lahat. So ngayon, syempre, kailangan rin mag-move on, kailangan tanggapin. Pero syempre, it won't be easy. Kasi nanay yan iba talaga yung pagmamahal ng nanay. Iba kapag nawalan ka ng nanay. Yun. So, para sa lahat ng mga nanonood dito, syempre, kapag nandyan pa yung parents nyo talaga, sulitin nyo yung time sa magulang nyo, mahalin nyo sila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang sila. Kaya napakaswerte namin magkakapatid kasi binigyan kami ng ganong klaseng nanay. Ha? Lahat. Ano man problema, nandiyan siya lagi palagi sabi. Ito yun guys, maswerte kami. Na ganun si Mama. Sobrang maalalahanin nun, lalong especially sa aming kakapatid. Sa lahat ng mga naging problema, talagang lagi siya nandiyan. Never niya kami iniwan. Kaya proud kami sa nanay namin guys. Sobrang proud kami. Sige na, naiyak na ako.